Sinusuri muna ang bawat sample ng dugo. Kapag nagpositibo sa HIV, diretso ito sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ano man ang lumabas na resulta, automatic, nakalinya na ito para i-dispatcha. Bawat blood bag isisilid sa isang biohazard plastic, saka ilalagay sa isang autoclave na may pressurized boiling system para mamatay lahat ng virus. Pagkatapos nito, ididiretso ang mga blood bag sa landfill areas. Why do we do it? Kasi it's under the Republic Act 7719. This is an act in which we would like to ensure adequate and safe blood. Pero tila hindi pa rin kontento sa prosesong ilang dating opisyal ng DOH. Kami talaga yung nagsimula na ilantad etong pagkakaroon ng commercial blood na tainted. At mula nga naging mulat ang mga mamamayan. Pero ngayon nga napapansin ko na bumabalik na naman etong kakulangan o sabi natin backsliding ng ating mga regulatory agencies. Mas maganda raw kung lalo pang paghihigpitan ng blood bank ang kasalukuyang proseso ng pagsusuri ng dugo. May ilang tao raw kasi na sa kagustuhan makapag-donate ng dugo, itinatago pang may sakit sila. Zai Piniza, News 5. Dapat nga ba tumaas rin ang presyo ng commercial rice ngayong nagtaas ng presyo ang NFA rice? Yan po ang tinanong namin sa aming mga kapatid na citizen journalists. Ang mga reaksyon dito po sa Aksyon Journalismo. Ang sabi ni June Gubayo o Gabuyo, kung valid naman daw ang rason para magtaas ng presyo ay okay lang. Pero tanong niya, ano ba talaga ang basehan nila para magtaas ng presyo? Dahil ba magpapasko na at malaki ang demand sa bigas? Parang hindi po makatarungan. Sabi naman ni Sherwin Tinampay sa kanyang post, hindi dapat magkaiba naman kasi ang kalakaran ng dalawa. Ang NFA rice galing sa gobyerno para makabili ang mga kapuspalad nating kababayan ng murang bigas. Ang commercial rice naman pag-aari ng independent business owners. Hindi na sila dapat pang makisabay sa dagdag problema ng mga Pinoy. Sana naman marunong silang makiramdam. Pero eto naman ang sinabi ni Richard Valderrama. Dapat lang daw sigurong tumaas ng kaunti ang presyo ng commercial rice. Yan ay para naman umunlad ng konti ang ating mga magsasaka. Karamihan kasi sa kanila, inuutang pa ang puhunan sa pagsasaka. Oy, tama naman yun, di ba? Kasi yung mga magsasaka natin, hirap na. Hindi na nga sila makakompete dun sa mga Vietnamese, di ba? Vietnamese rice, Thai rice. So kumbaga parang aginaldo na rin at tulong sa kanila. No? Sana sa kanila talaga mapunta at hindi sa middlemen. Sana. Yan. Susunod, isang taong gulang na bata sa Cebu, brutal na pinaslang ng sariling ama. At ilang motorista, mas gusto raw dumaan sa matrapik na EDSA kesa sa mga Christmas lanes ng MMDA. Sinampahan na ng kasong parisay ng amang tumaga at pumatay sa kanyang 1 taong gulang na anak sa Tabuelan, Cebu. Ang buong detalye, Erwin Tulfo, ikwento mo. Alas 3 nung linggo nang mag-away ang magka-live-in dahil sa matinding selos ng suspect na si Alfredo Taglukop Jr., 26 years old, isang magsasaka. Ang pinag-awayan, nakarinig si Alfredo ng chismis sa mga kapitbahay na hindi siya ang tunay na ama ng kanilang anak na si James Amper. Umalis sa bahay ang asawa na si Maribel Pitogo, kung kaya't naglasing si Alfredo. Pagbalik sa bahay, wala pa rin ang asawa, kaya't pinagdiskitahan ito ang bata. Naglalaro noon ang biktima kasama ang 9 anyos na half-sister nang bigla itong hablutin ng lasing na sospek. Binitbit nito ang bata at saka walang awang ihinampas sa isang puno ng niyog. Hindi pa nakontento, pinagtataga ang pobreng bata sa ulo at katawan. Dapat bayaran yun po niya. Kaya nga no, luwi ko kista na akong bata nga. Singon ana, di na ko na mabuhi. Di naman na mabuhi akong bata. Isang pag, di na ko na mabuhi. Agad nadakip ang sospek ng mga operatiba ng Tabuelan Police Station sa isinagawang follow-up operation noong Lunes ng gabi. Sa kulungan, inamin ng sospek ang krimen. Pero nagsisisi na siya, wala umano siyang magawa dahil ito ay nangyari na. Sobrang pagsisip, sir. Sobra. Sinampahan na ng kasong parricide ang sospek sa Toledo City RTC.
Siguro na-focus lang yung galit niya dahil sa mga sabi-sabi na narinig na hindi na sa kanya yung anak. Sabi ng iba na hindi daw anak niya yung bata sa isa sa ano yun, at saka nakainom din. Iminungkahi naman ng pulisya na isailalim sa counseling at psychiatric test ang 9 na taong gulang na bata na ngayon nakakaranas ng trauma dahil sa nasaksihang krimen. Tahimik ang bayan ng Tabuelan. Ngunit dahil sa nasabing pangyayari, nagimbalang lahat at umaasang ito na ang una at pinakahuling insidente ng karumaldumal na pagpatay sa bayan na kilala bilang 0 ang crime rate. Mula sa Cebu City, Erwin Tulfo, News 5. Bukas na ang mga Christmas lanes ng MMDA para makaiwas sa grabing traffic sa EDSA. Pero ang ilang motorista mas pinili pang matraffic kesa magpasikot-sikot sa ibang daan. Cristina Lazo, ikwento mo. Kahit nagtalaga na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga Christmas lanes, marami pa rin mga motoristang mas gusto pa rin suungin ang matraffic na EDSA. Reklamo nila, shortcut man daw ang mga kalsadang kasama sa Christmas lanes, paikot-ikot naman ang biyahe nila. Hindi dapat naman na paikot-ikot. Kailangan yung talagang gagawa sila ng hakbang na talaga yung diretso. EDSA na lang siya dadaan kesa sa paikot-ikot. Bawat araw, libo-libong kotse ang dumadaan sa EDSA. Base sa datos ng MMDA, 5,000 sasakyan lang ang kabuuang capacity ng EDSA. Pero pag rush hour, lumolobo sa 7,000 sasakyan ang dumadaan dito. Mas lalo pang dumarami ang sasakyan pag espesyal na okasyon tulad ng Pasko. Based on our experience, kapag Christmas season nadadagdagan ng 20% yung vehicles na pumapasok at lumalabas ng Metro Manila, and even yung mga tao, makikita nyo sa mga mall sa Divisoria, kalimitan dyan galing pa yun ng probinsya na dadagdagan. Ang mga motoristang pabiyahing timog pwedeng dumaan sa MacArthur Highway, kanan sa Samson Road, C4 Letre, R10, A Bonifacio hanggang makarating sa Rojas Boulevard. Para naman sa babiyahe pa norte, mag-uumpisa ang Christmas lane sa Coastal Road at sa South Luzon Expressway. Umaasa ang MMDA na matatapos nila ang pagpapaskil ng mga signages ngayong linggo para mapaluwag ang EDSA ngayong darating na Pasko. Cristina Lazo, News 5. Idodonate daw ng Pangulong Aquino ang katumbas ng 1 oras niyang sweldo kada buwan sa The Children's Hour Foundation. Kung susumahin, aabot ito sa higit 3,700 pesos. Dumalo ang Pangulo sa benefit lunch ng grupo kanina sa Makati. Nangangalap ng donasyon ng grupo mula sa 1 oras sa sweldo ng mga benefactor. Higit 600,000 bata na ang beneficiaries ng foundation na nasa ika-10 taon na ngayon. Kaugnay po ng balitang yan, alamin natin ngayon ang pulso ng mga kapatid nating netizens tungkol dito sa pagdodonate ni Pinoy sa Children's Hour. Ang reaksyon ninyo dito sa Aksyon Journalismo. Ang sabi ni Marco Lovendino, magandang hakbang daw ito mula sa ating Pangulo. Maganda raw tingnan na ang ating Pangulo ay nagsisilbing modelo sa bawat Pilipino kung paano magiging bukas palad lalo na ngayong Pasko. Sana marami raw Pilipino na gumaya sa ginawa ni Pinoy. Ito naman ang sinabi na maikli ni Jean Emanuel sa kanyang post. Okay na yung kaysa wala, dapat pa nga ay tularan si Pinoy. At ito naman ang hirit ni Janus Olanyo sa kanyang post. Hindi ba raw pwedeng whole term ni Pinoy para naman daw kasi ito sa mga bata. Pero kahit naman maliit lang ang halaga i-donate niya, at least it will go a long way. Ngayon naman pakinggan po natin ang sinabi ni Jane Tomon sa pagdodonate na ito ni Pinoy. Ang galing ang ginawa ni Pinoy na siya ang nanguna rito para maipakita sa mamamayan na kahit sino ay pwedeng tumulong. Sa halagang kanyang maibabahagi, ay makakatulong ng malaki para sa Children's Hour. At siguradong sa pangunguna niya, marami na ang susunod na tutulong. Kahit ano pang halaga, malaki pa rin ang maitutulong. Dapat pala ibigay rin natin ang numero ng Children's Hour. Baka gusto nila mag-donate ng 1 hour. Ano? Ilagay lang natin, Sherry, dun sa ating journalismo wall, no? Para makatulong din yung ating mga miyembro doon sa nangangailangan. Ako si Pinoy, idodonate ko ang kahit 1/4 ng aking intelligence fund
Bakit naman sa intelligence fund? Intelligence fund kukunin ko. Tapos lagi ko dun sa Children's Hour. Di O kaya tapos doon ang sa problema. yung mga controversial na lump sum o kaya mga hidden na mga na mga budget doon sa buong 2011 budget na yan. Naku, Baka maraming pwede hindi ilagay. papayag. Maraming magrereklamo. Inalabasan ng New York Times ang listahan ng 100 notable books ngayong taong 2010. The best of the best ang nasa listahan nila ng non-fiction at fiction titles. Karamihan, mga international bestsellers. Kabilang sa mga librong nasama ay ang nobelang American Subversive ni David Goodwillie. Etong Angelology naman ni Daniel Trussoni at ang Ask ni Sam Lipsyte. Pero nakakatawa dito mga kapatid, may isang libro na nasali sa listahan na Pinoy ang author. Ito ay ang ilustrado ni Miguel Sihuco na kamakailan lang ay nagkaroon ng book launching dito sa ating bansa. Much awaited po ang listahang ito taon-taon, lalo tinalabas ito sa panahon bago magpasko at magbilihan ng mga regalo para sa mga kapatid natin. Susunod, People's Champ Manny Pacquiao nakipag-showdown kay Willie Revillame. Lagi naman Kung marami ang mga insidente ng sunog sa buwan ng Marso, mataas din daw ang insidente ng sunog kapag magpapasko. Romel Lopez, ikwento mo. Hindi lang sa buwan ng Marso na siyang tinuturing ng Fire Prevention Month abala ang mga bumbero. Kapag panahon ng Desyembre, tumataas din ang insidente ng sunog. Marami dito dahil sa pagliyab ng mga pabrika ng paputok o mga bahay na gumagamit ng depektibong Christmas lights. To our experience, ganun talaga pagpasok ng Desyembre as we celebrate nitong Yuletide season, talagang nagtitriple minsan ang occurrence ng sunog. Sabi ng Bureau of Fire, mas mababa sa 21% ang mga sunog sa NCR ngayong taon kumpara noong 2009. Kaya pa raw sanang ibaba ang numerong ito kung sapat lang ang bilang ng mga bumbero. Sa ideal ratio daw na isang bumbero kada 2,000 katao, 4,500 pang bumbero ang kakailanganin ng BFP. Pero ngayon, meron lang silang 2,500 na bumbero, pati fire trucks, kulang na kulang din daw.